Parte na marahil ng kulturang Pinoy ang tsismis. Nasa bahay ka man, eskwelahan, trabaho o kahit sa simbahan. Alam mong may nagaganap na tsismisan. Ikaw kabarangay, hilig mo rin bang makisali sa kultura ng tsismis? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jade. 33 years old at gusto kong i-share sa inyo ang kwento namin ng mga kababata at katrabaho kong sina Ruby at Amber. Kay Daran ko rin. Sa chismis iikot ang kwento naming tatlo. Chismis na ang bitamina namin sa katawan, Papa Dudut. Kung sasakyan kami ay chismis ang magsisilbing gasolina namin. Malaki ang tulong ng chismis para sa aming pakikibaka sa pang-araw-araw. Ito ang nagsisilbing inspirasyon sa amin para bumangon at pumasok sa mga trabaho namin. Kung walang chismis, baka naligaw na kami ng landas. Alam naming chismis ang glue na nagdidikit sa aming magkakaibigang mga marites. Bata pa lamang ay mulat na kami sa chismis. Sa parehas na barangay kaming tatlo nakatira ni na Ruby at Amber. Sa bawat kalabog, sa bawat bahay sa barangay ay tumatakbo na kaming magkakaibigan papunta roon para malaman kung ano ang nangyayari. Madalas na ipinagdarasal ko na juicy ang chismis na maibagsak sa amin noon para naman may kapalit ang ilang beses kong pagkakadapa para lamang makaabot sa lugar na pinanggagalingan ng chismis. Hanggang sa nakapag-aral at nakapagtapos na kami ay naging consistent pa rin kami sa pagiging chismosa. Nakilala na kami ng mga marites, hindi lang sa barangay namin kundi sa pinasukan naming paaralan noon. Hanggang sa makapasok na nga kami sa trabaho ay chismis pa rin ang hobby namin. Nag-decide kami mag-apply sa isang kumpanya para magkasama-sama pa rin kaming tatlo. Hindi ko kasi ma-imagine ang buhay na hindi kasama sina Ruby at Amber dahil wala akong masyadong chemistry sa ibang mga nakakachismisan ko. Iba talaga ang dating kapag nag-join forces kaming magkakaibigan. Kami nga rin madalas noon ang nilalapitan sa tuwing hindi klaro ang mga chismis na umaabot sa iba naming mga kasama sa trabaho. Verified kasi ang chismis naming magkakaibigan. Kaya tiwala ang mga kaopisina namin kapag nagmumula sa amin ang chismis. At pinanindigan nga namin ang tawag nila sa amin na patron saints ng chismis. Isang malaking responsibilidad yon na kailangan naming alagaan at panindigan, Papa Dudut. Oh, Jade! Asan si Amber? Nag-CR lang saglit. Kumulo yung sikmura niya kasi kumain ng dahon ng akasya at ampalaya. Ew, kumain siya ng ampalaya? O, di ba ang weird niya? Hindi ko na siya mahintay. I-isplok ko na sa'yo tong chismis na nasagap ko. Nakakapit ka na ba, Mars? Kapit na! Dali na! Naalala mo si Tin? Yung relihiyosa nating classmate nung high school? Siya nga. Lagi akong ginajudge niya sa kulay ng blush on ko, ha? Girl, chinudge din naman kita doon. Bakit naman kasi orange ang napili mong kulay ng blush on? Eh kasi naka-sale yun at saka yun lang kaya ng baong ko nun. Eto na nga, si Tin. Nalaman ko na tirador pala ng AFAM. Hala, seryoso ba? Di ba man-hater yun? Man-eater na siya. Huy, ano yan? Nananakpal na siya ng mga lalaki basta AFAM. Kaloka? Legit ba yan, ha? Kasi kakalat ko na yan. Makaganti lang sa sinabi niyang mukha akong pongka na hinog dahil sa blush on ko noon. Saka ito pa. Alam mo bang siya pa ang nagpapadala sa mga AFAM para lang dalawin siya sa Pinas? Ay, true? Saan naman kumukuha ng pera yun? Eh di ba hanggang ngayon ibinubuhay pa siya ng nanay niya? At ito pa.
Yung perang pinapadala niya sa AFAM, galing sa barangay tanod nila, nakabit niya. Ang juicy naman yan, Jade! May mas juicy pa ba kapag nalaman mong buntis siya ngayon at hindi niya alam kung sinong AFAM ang tatay ng pinagbubuntis niya? Baka naman yung barangay tanod ang ama. Hindi rin. Hindi ba sila nag-aano ng barangay tanod? Nagaano naman, kaya lang ang chika, imported chocolates daw ang pinaglilihian niya. Confirmed! Imported chocolates? Afam nga ang ama! Kasi kung yung barangay tanod ang ama, malamang bagong at manggalang ang pinaglilihian niya, di ba? Oh, anong latest? Oh, kumusta yung tiyan mo, Amber? Okay na. Hindi na talaga ako kakain ng ampalaya. Kiss na yan. May chika ako sa'yo. Pakilatag na ang chismis. Kailangan ko ng nutrients para sa sikmura ko. Nanghihina na ako. Si Tin, yung kaklase natin nung high school? Yung relihiyosa pero mas matindi pa ang kulo kaysa sa nilulutong bigas. Alam ko na yan. Nabuntis ng AFAM. Hindi pa nga sure kung afam yung nakabuntis sa kanya. Malay mo yung... Barangay tanod sa kanila. Hindi yun ang nakabuntis. Sabi sa'yo, Ruby Ikaw ba naman paglian ng imported chocolates? Malamang pangitain na yung kung sino ang ama. Ang hina mo naman, Jade. Binase mo talaga sa pinaglilihian. Moderno na ang mundo ngayon. Hindi na yan ang basihan. Ano? Nakarating na sa akin ang ultrasound ni Tin. Ay, plakak! May pa-ultrasound! Amber 1, Jade 0. Mas lalong mahirap malaman sa ultrasound, no? Hindi naman makikita ron kung mukhang AFAM o mukhang Pinoy yung bata. Diyan ka nagkakamali. Malaki ang baby kahit 2 buwan pa lang. Mukha na nga raw grade 2. Ang OA na, ha? Pero malaki nga yung baby, so confirm na AFAM yun. Kung hindi man afam o yung barangay tanod, baka naman nasa lisihan ng kapre. Malaki, di ba? Ang saya talagang pag-usapan ng buhay ng iba. Ay, totoo. Gumiginhawa nga yung sikmura ko dahil sa chismis natin ngayon eh. Let's keep it up lang, mga sis. Hindi namin alam pero tuwing nakakasagap kami noon ng chismis ay lumalakas kami. Kapag lumipas naman ang 2 araw at wala kaming nasagap sa chismis ay nangihina kami at para kaming mao-ospital. Ganon kadependent ang mga katawan namin sa chismis. Lumobo na nga kaming 3 at nagkaroon ng maraming pekas. Sabi ng iba, yun daw ang senyales na naaabot na namin ang top level ng pagiging marites. Kahit na yung pekas naman namin ay dala ng peking rejuvenating cream na nabili namin sa online. Nung una ay napipikon pa nga kami sa tuwing kinakantsawang kami bilang mga marites sa trabaho namin. Hanggang sa nakasanayan na lang namin at nang tumagal, yung mga nang aasar na ang kusang lumalapit sa amin para makisagap ng latest chika. Kung magaganda lang daw kami, baka kami na ang kapalit ni na Iya Villana sa Chika Minute kapag hindi niya bet pumasok sa trabaho. Kinilig kaya kami sa mga sinabi nilang yon dahil feeling namin ay dekalidad na rin kami tulad ni Iya. Dahil doon ay ganado tuloy kaming mangala pa ng mga chismis at hindi kami papayag na meron kaming makahati sa trono ng pagiging 3 marites at reyna. Kaya lang dumarating din kami sa punto na para kaming nalolost sa buhay, yung tipong hanggang chismis na lang ba kami. Wala namang problema sa akin kung role ko sa buhay ay ang magpakalat ng chismis. Kaya lang minsan ay nadamay ako noon kapag nalulungkod sina Amber at Ruby. Siyempre bilang leader ay kinailangan ko mag-step up para pasayahin sila at gawin ang purpose namin sa buhay, ang maging mga dakilang mga marites. Hindi madali ang role na yon para sa amin at pinaliwanag ko naman sa kanila. Hindi lahat ay may talentong makasagap ng chismis. Hindi lahat ay binibiyayaan ng malilinis na tenga at matabil na dila. Kaya dapat namin yung gamitin sa chismis. Yon ang madalas kong ipaalala sa kanila. At pagkatapos noon, manunumbalik ang gana nila sa pakikipag-chismisan.
May chismis ka today? Hindi masyadong juicy eh. Ikaw, Amber. Yung boss natin, may kabit. Alam na namin yan. Wala na bang bago? Yung kabit daw. Tsahin ng asawa niya. Alam na namin yan. Wala na ba talagang bago? Oras na ba? Anong oras na? Para mag-retire tayo sa chismis? Hoy, maghunos dili ka. Kilabutan ka naman sa sinasabi mo, Amber. Sa wala nga tayong masagap na chismis. Halos lahat alam na natin. Bakit kaya ang tumal ngayon ng chismis? Baka dahil tag-ulan. May pamahiin ba na kapag tag-ulan nagtatago ang chismis dahil takot mabasa? Hula ko lang naman. Ang init ng ulo mo, ha? Sino bang hindi iinit ang ulo? Malapit na tayong mag-time out sa trabaho pero wala pa tayong nasasagap na chismis. Nakailang balik na sa mesa ko si Leia. Bakit? Nakikisagap ng chismis. Sabi ko wala pa. Naku, dapat di mo sinabi kay Leia na wala tayong chismis. Di ka nag-iisip, Jade. Paano ko i-chismis tayo ni Leia sa iba na wala tayong kwentang mga marites? Alam mo ba kung gaano kasakit sa pride yun? Ilang taon na nating pinangangalagaan ang pagiging marites natin. Anong magagawa ko? Sa wala nga tayong chismis na matino ngayon. Oras na nga yata. Uy, wag kang ganyan, Ruby. Hindi pa ako ready bumaba ng trono natin. Mas masakit pa to sa break-up. Maging positive naman kayo. Bukas meron na yan. Abang lang tayo. Agahan kong pumasok sa office bukas. Ruby, dapat bantayan mo ang social media ng mga katrabaho natin. Check mo ron kung sino yung magpo-post ng madadrama. Lalo na yung magkakarelasyon dito sa office. Gumawa tayo ng intriga. Hindi tayo bababa sa trono natin. Ayan, ganyan dapat ang mindset. Sige, gagawin ko na lahat dito sa work yung pagsustalk sa Facebook. Huwag mo namang gawin dito sa office ang pang-i-stalk. Gawin mo sa bahay nyo. Mahuli ka pa niyan eh. Hindi na ako pinapasagap ng internet ang kapitbahay ko eh. Nagpalitan ng password ng wifi nila. Yan ba yung chismis mong nakikigamit ng panty ng nanay niya? Totoo naman eh. Nahuli ko na naka-low waist siyang pantalon. Alam kong panty ng nanay niya yung gamit niya. Worth it bang mawala ng internet para sa chismis na yon? Pati panty ng iba hindi mo pa pinalagpas. Ginawa ko lang ang responsibilidad ko sa lipunan. Oras na. Huwag namang ganyan, Jade. May ilalaban pa tayo bukas. Kung walang biyaya ngayon, bukas na bubuhos yan. Naisip ko, parang di naman nakakaganda kung kilala lang tayo bilang mga chismosa. Kailangan natin mag-level up. Hindi habang buhay tingin lang nila sa atin mga tagasagap ng chismis. Kung bababa na tayo sa trono, malamang tayo na ang pupuntiryahin ng chismis. Parang hindi ko pa kaya na ako naman ang ichichismis. Wala na tayong choice. Kailangan na natin magpahinga sa chismis. Tama ka, Jade. Mag-alaga na lang tayo ng halaman at isda. Makabili na nga ng goldfish mamaya. Hamster kaya? Ano sa tingin nyo? Ako naman, lagi ko na lang kukumustahin ang mga kamag-anak ko sa probinsya. Ayan, meron na tayong pagkakaabalahan kapag tinalikuran natin ang chismis. Ang sad naman ito. Parang di ko pa kayang bumitaw. Nakabitaw na ako. Sunod na kayo. Hindi bumitaw sina Ruby at Amber Papadudut. Kaya naman kumapit akong muli sa chismis. Walang nagbago sa amin at patuloy pa rin noon ang pagpapakalat namin ng chismis. Kinailangan lang naming magpahinga ng ilang araw. Naniwala na lamang kami kay Ruby na dahil sa ulan kaya walang chismis. Nagkatotoo naman dahil sa unang pagsikat ng araw ay may chismis na kaagad na bumungad sa amin. Nagpakasaya na naman kami at binalita namin sa mga katrabaho namin. Nagtaka sila dahil nagbalik kami sa pagiging marites. Akala raw nila ay tuluyan ng kinalimutan namin ang responsibilidad namin sa lipunan. Pinaliwanag na lang namin na nagkaroon ng mental block sa chismis dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Marami namang natuwa dahil back in business na kami. Walang nakaagaw ng trono namin. Walang nagtangka. Ang kapal naman ng mukha nila kung pagtatangkaan nilang kunin ang nararapat para sa amin. Papadudot nagkaroon kami ng 100% patunay na sa chismis kami nilagay ng tadhana dahil alam nitong dito kami aangat. Natuwa kami dahil hindi ganon kahirap ang responsibilidad namin, lalo't chismis na nga ang kusang lumalapit sa amin. Kami na lang ang bahalang magpakalat ng chismis
At pagkatapos noon ay masaya na ulit ang mga kaluluwa namin. Aaminin namin na ilang beses na kaming naiskandalo dahil sa chismis na pinakalat namin. Pero mabilis din namang nabubura yon. Wala talagang naglakas ng loob isa man sa mga chinismis namin na ireklamo kami. Alam kasi nila na kapag nilabanan nila kami ay mas lalo namin na pupundihin ang mga chismis at hahagilapin namin para lamang matakot sila. Hinayaan na lang nila kaming gawin ang gusto namin dahil naniniwala silang namamatay din naman. Hindi kami kundi ang chismis. Minsan nga pakiramdam ko ay pinapanalangin na rin ng mga chinichismis namin na maaga kaming pumanaw. Naiintindihan naman namin ang pinasok naming buhay. Hindi naman kami pwedeng umatras. Ito ang laban naming mga certified marites. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Niyakap namin ng pagiging chismosa, Papa Dudut. Dahil para sa amin ganito ang magpakatotoo. Marami kaming naging bashers dahil daw sa naninira kami ng buhay ng iba. May mga nagsabi na pinangungunahan at nakikialam kami sa buhay ng iba at hindi raw yon tama. Siyempre pinaglaban namin na may tungkulin kaming mang-entertain ng iba dahil sa mga chismis. Yun ang role namin sa mundong ito at hindi dapat nila kinokontra. Marami kaming sagot sa tuwing inaaway kami ng ibang tao na hindi nakakaunawa na hindi dapat pinepersonal ang ginagawa naming serbisyo. Hindi ba nila naisip na tuwing mabagal ang internet o walang kuryente kaming mga chismosa ang nilalapitan nila para maaliw? Ni isang beses na pasalamat ay wala kaming natanggap mula sa kanila tapos ay ibabash pa kami. Marahil hindi lang nila maunawaan na magandang bagay naman talaga ang chismis dahil maganda ito sa mental health lalo na kung ang mga taong kailangan ng pansamantalang iisipin o pagkakabalahan, hindi ba? Para hindi sila mainip. Hindi naman palaging mali ang chismis at iyon ang patuloy naming pinaglalabang magkakaibigan. Dahil alam naman naming mas angat ang kabutihang dulot ng chismis. Sana kung makita yon ng ibang tao para hindi na nila kami kailangan pang i-judge na para bang sugo kami ng impyerno. Mahilig lang talagang magkunwari ang mga tao na ayaw sa chismis. Pero kapag may napapakinggan naman silang nakakaintriga mula sa ibang tao ay natutuwa naman sila. Mga mapagpanggap at nagmamalinis na mga tao na akala mo'y ni minsan ay hindi nakinig sa mga chismis. Yon madalas ang mga taong ang sarap gawa ng kwento para lamang makaganti. Kaya lang syempre ayaw naman naming magalit sa amin ang tadhana dahil lang sa pagpatol sa mga hindi nakakaunawa sa amin. Hindi na kami nakipagtalo pa sa iba. Mas priority namin yung mga taong naniniwala at tumutulong sa amin sa pangangalap ng chismis para makapagserbisyo kami ng maayos sa mga taong nasa paligid namin, Papa Dudut. Ang fulfilling ng araw na to. Quality na chismis sana please ang laging dumating. Yung chismis na kahit ilang dekada nang lumipas, pag-uusapan pa rin. Ay, nakakatuwa na nakapaghatid tayo responsibly ng mga chismis ngayon. At konti lang ang pumalag sa mga chismis na ikinalat natin. Unti-unti natatanggap na sa lipunan ang malaking ambag ng chismis sa ating buhay. Plakak! Ilang buhay na rin ang nabago natin dahil sa chismis, hindi ba? Ay sobra. Naalala ko nung nagkahiwalay yung kapitbahay ko at yung jowa niya dahil sa akin. May bubog ka talaga sa kapitbahay mo, no, Ruby? Eh sino ba namang hindi magtatanim ng galit sa kanya? Ipinalitan niya ng password yung wifi niya. Ang lakas ng tampo mo, Ruby. Kailan ba mawawala yan, ha? Napaghiwalay mo na nga silang magjowa. Move on ka na. Mas magandang magpatawad kesa manatili sa galit. Di ba, Jade? Ay nako,
Hindi ako magpapatawad kapag may ginawang hindi maganda sa akin. Walang magpapatawad. Gaganti ako. Kaya go lang, Ruby. Naiintindihan ko kung bakit nasasarapan kang gumanti sa kapitbahay mo. Hindi lang naman to dahil sa pagganti, no? Sabi nga natin, di ba? Malaki ang responsibilidad nating mga chismosa sa mga nasasakupan natin. So pabor pa pala ng kapitbahay mo yung ginawa mong chismis sa kanila ng jowa niya? Ex-jowa na. Nakakaawa kaya yung ex ng kapitbahay ko. Buti nga nagkahiwalay sila eh. Balang araw magpapasalamat silang pareho sa akin. Lalo na yung ex ng kapitbahay ko. Ano bang nangyari? Hindi mo na kwento sa amin yan, ha? Eh paano yung kapitbahay ko kasi? May kaharotang ka-work niya at dinadala niya sa bahay niya kapag nag-out of town yung ex niya. Ilang beses ko kaya nahuli yun. Minsan hindi niya alam, binidyo ko. Ayun, pinadala ko dun sa ex niya. Alam ba na ikaw nagpadala ng video? Mamaya niyan pag initang kalalo ng kapitbahay mo. Maingat na marites si Tono. Siyempre gumamit ako ng dummy account at sinabi kong isa akong concerned citizen na napadaan lang. Ang galing ah. Di ka talaga pinaghihinalaan yan? True! Alam ko namang mataas ang IQ ko. Nahasa ng chismis, kaya nakapag-isip ako kagad ng paraan para hindi malaman na ako yung nagsumbong. Ang winner mo dyan, ha? Naniwala ba naman yung ex ng kapitbahay mo? Aba syempre, may ebidensya na eh. Kung hindi siya maniwala, wala na akong magagawa. Wala akong gamot sa pagiging tanga. Bad ka. Pinaghiwalay mo sila. Hoy, hindi sila para sa isa't isa, no? Ako naging daan para makita nila yon. Hindi talaga sila bagay sa isa't isa, mga te. Kumusta naman yung ex ng kapitbahay mo? May balita ka pa ba? Nakakausap ko sa dummy account ko. Kinumusta ko. Sabi niya mas okay na raw siya ngayon kesa nung dati. Tama lang daw ang desisyon niya makipaghiwalay para may chance pa siyang makita yung the one para sa kanya. Nakaka-proud ka, Ruby. Hindi lahat ng tao ay kaya makialam sa relasyon ng iba. Paano kung yung mga sunod na mapaghiwalay mo para naman pala sa isa't isa? Ay, di naman mag-sorry. Tsaka, tao lang ako. Nagkakamali rin. Di ba? Natuwa ako para kay Ruby dahil meron na naman siyang panibagong purpose sa buhay. Ang paghiwalayin ang mga magkakarelasyon na hindi naman meant na magkasama habang buhay. Nainggit nga ako sa kanya kasi parang gusto ko ang role na yon, pero kailangan kong makontento sa pagiging leader ng mga chismosa. Malaking responsibilidad ang bagay na yon at naiintindihan marahil ng tadhana na hindi ko kayang kumuha pa ng isa pang responsibilidad dahil masyado pang mabigat yung ginagawa ko noon. Si Amber naman ay pinanindigan ang pagiging kanang kamay ko sa pagkalap ng chismis. Siya rin yung laging nagtatanggol sa akin noon sa tuwing may nangaaway sa akin dahil sa ginawa kong chismis. Grabe ang chemistry naming tatlo at natutuwa ako na pinagtagpo kami mula pagkabata. Nakatulong din na pareho naming chismosa ang mga magulang namin kaya dahil doon kami ang unang nagkaroon ng interes sa hobby naming yon. Hindi ko makakalimutan ang unang araw na nakilala ko silang dalawa. Pumunta kami ng nanay ko sa bahay ni na Amber para mang-away. Yung kasing nanay ni Amber pinagkalat na may UTI raw ang nanay ko at nakuha raw yon sa ex niyang seaman. Nagalit ang nanay ko at sinama pa ako para may kakampi siya. Nasaktuhang andun din sa bahay ni na Amber ang nanay naman ni Ruby. Manikurista kasi ang nanay ni Amber, ang nanay ni Ruby na naging kaibigan na niya sa huli. Nagtalo ang nanay ni Amber at ang nanay ko. Habang nakikinig naman ang nanay ni Ruby na sa huli ay umawat na para hindi na lumala pa ang pagkakagulo. Hindi ko na maalala kung paano sila nagkabate. Basta noong araw din yon sila nagkaayos. Doon na nga nagsimula ang pagkakaibigan nilang tatlo at doon na rin naging simula ang pagkakaibigan namin ni na Amber at Ruby. Lagi kami ng nanay ko sa bahay nila Amber habang nagchichismisa ng mga nanay namin. Kami namang tatlo ni na Amber at Ruby ay nakikinig sa mga chismis. Yon, Papa Dudut, ang naging dahilan kung paano kami napunta sa ganitong klase ng buhay.
Amber, Ano yun? may sasabihin ako sa'yo. Chismis ba yan? Hintayin natin si Ruby. Kailangan ko lang kasi ng advice. Teka, hindi yan chismis? Mukhang seryoso ka ah. Ay, nagkaroon tuloy ako ng problema sa relasyon ko. Kay Felix? Malamang, meron pa ba ako ibang karelasyon? Nagtatanong lang, ang init ng ulo mo ah. Sino ba namang hindi iinit ang ulo? Ay, pakiramdam ko kasi may kabit siya. Baka naman nag-overthink ka lang. Normal yan sa mga malapit ng ikasal gaya mo. Napapraning ka lang. Hindi ba kapraningan yung nagpalit siya ng password sa cellphone niya at Facebook nang di nagsasabi sa akin? Ay, alam mo ang password ng Facebook at cellphone niya? Sana all. Malamang, yun kaya ang sikreto ng matibay na relasyon. Dapat alam mo ang password ng jowa mo. So alam din niya yung password sa cellphone at Facebook mo. Syempre hindi. Kasi kailangan niyang pairalin yung tiwala niya sa akin, di ba? Tapos ikaw wala kang tiwala sa kanya. Bakit pa parang mas kinakampihan mo pa siya? Eh ako nga tong niloloko niya. Hindi pa naman confirmed kung niloloko ka nga ni Felix. Eh bakit siya nagpalit ng password? Baka lang nakalimutan niya yung dating password niya tapos maglalagin siya sa ibang computer. Ganyan. Kaya nag-change password. Normal naman na yan. Si Ruby nga monthly kung magpalit ng password. Malala ang pagiging makakalimutin. Eh di sana tinanong niya sa akin kung nakalimutan niya, di ba? Memorize ko by heart ang password niya. Sana napapraning ka lang. Sana nga. Pero iba talaga kutob ko eh. Bukod sa password, ano pa kasi yung napansin mo? Lagi na siyang naliligo. Parang normal lang naman yung maligo lagi. Mare, ibahin mo si Felix. Mula nung naging kami, swerte na kung makaligo siya ng 4 na beses sa isang linggo. Ngayon kasi araw-araw na eh. Di ba nakakapraning? Gusto lang niyang maging mabango. At ito pa, lagi na siyang nagsusot ng sapatos tuwing lumalabas siya. Lagi lang kaya siyang nakatsinelas. Ultimo kasal ng kapatid niya, nakatsinelas siya. Nag-promise siya sa sarili niya na hindi siya magsasapatos dahil gusto niya laging nakakahinga yung mga paa niya. Lahat ng tao pwedeng magbago ng nakasanayan o gusto. Mas lalo akong napraning sa sinabi mo eh. Eh di ibig sabihin pala, nagbago na rin siya ng feelings para sa akin? May bago na siyang gusto? Hindi naman ganun. Ay nako, mali ang naisip mo sa sinabi ko. Para ako nanghihina dahil sa problema ko kay Felix. Wala ka pa namang problema kay Felix. Siguro may mga pagbabago lang din talaga siya sa sarili niya. Oh, ayan ka na naman. Nakakapraning yung sinasabi mo. Pagkatapos ng usapan namin ni Amber ay medyo nakahinga ako ng maayos. Pero aminado pa rin ako na gumugulo sa isipan ko ang napapansin kong pagbabago sa fiancé ko na si Felix. Kahit nga dumating na noon si Ruby at sobrang juicy ng chismis niya ay hindi pa rin ako napasaya. Napansin naman ni Amber yon at kinausap akong muli papadudot. Nakisali na rin sa usapan si Ruby. Same sila ng payong dalawa na matino naman si Felix at dala lamang ng kapraningan ko dahil sa nalalapit naming kasal ang nararamdaman ko. Pinilit ko na lamang maniwala sa mga sinabi nila para lamang kumalma ako. Nagpaalam na ako para umuwi ng bahay dahil nangihina pa ako at kailangan kong mapag-isa. Hinayaan naman nila ako papadudot. Minessage ko si Felix para itanong kung pwede siyang dumaan sa bahay pero sabi niya ay may mga gagawin pa raw siya sa kanila. Isa na namang napansin kong pagbabago sa kanya. Kasi dati naman, isang text ko lamang sa kanya ay agad naman siyang pupunta sa bahay. Kahit na hindi nga ako mag-message sa kanya noon ay kusa na siyang magtatanong kung pwede akong dalawin. Alam ko namang nagbago na siya. Hindi nga lang masyadong solid ang ebidensya ko para ibintang yon sa kanya. Sa loob kasi ng 8 years naming relasyon ay malaki naman ang naging tiwala ko sa kanya lalo na noong binigay niya ang password niya sa akin. Sa loob ng 8 years namin ay naging masaya ako sa piling niya at mas lalo akong naging masaya noong inaya na niya akong pakasalan. Kaya lang after ng proposal ay parang may naging pagbabago sa kanya. Halos hindi ko maramdaman na mahal na rin niya ako. Nung una ay iniisip kong baka dala lamang ng pressure at gasto sa pagpapakasal yon. Usually naman kasi,
Ang mga lalaki kapag usapang pera ay pinoproblema talaga nila madalas. Kaya lang, noong tumagal pa, alam kong hindi na yon dahil lamang sa pera. Talagang nagbago na siya. At hindi ko naman siya magawang kausapin tungkol doon dahil hindi ako handa sa mga isasagot niya. Baka kasi biglang makonfirm ang laman ng utak ko. Hindi ko kayang mawala si Felix sa akin dahil alam kong siya ang reward ng tadhana sa akin. Mula sa mga chismis na naitulong ko sa ibang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa napansin kong pagbabago kay Felix ay na-stress at nalungkot na rin ako. Napapadalas noon ang mga panaginip ko na nag-cheat sa akin si Felix. Hindi ko alam kung dala lang ba yon ng kaka-overthink ko na may iba na siya pero para kasing totoo yung mga nasa panaginip ko. Ibang-iba ang mga babae ang napapanaginipan kong nilalandi ni Felix. Meron dong isang matandang babae na pinapahiran ni Felix ng ointment sa tuhod. Naisip ko na madalas ang mga crush ni Felix ay yung mga babaeng may edad na. Hindi ko alam kung dala yon ng mommy issues niya. Pero lagi akong nagsiselos noon sa mga matatandang babae na crush ni Felix. Yung isa ko pang napanaginipan may kahalikan daw na ibang lalaki si Felix. Doon ako muntikang mabangungot dahil nga sa nakipagsabunutan daw ako sa lalaking kahalikan niya. Nagising akong pawis na pawis at puno ng galit noon. Gusto kong itanong kay Felix kung kasama ba sa pagbabago niya ang sexuality niya pero baka awayin niya ako. Hindi ko talaga alam ang mensaheng hatid ng mga panaginip kong yon, Papa Dudut. Sinikap kong mag-research sa internet pero ang sinabi lang daw na ibig sabihin ng mga panaginip na yon ay ang kawalan ko ng tiwala kay Felix. Totoo naman din, Papa Dudut. Nagsimula lang naman lahat ng panaginip na yon mula nang napansin ko ang pagbabago sa kanya. Kaya naman, nakaginhawa ko kahit papaano sa nabasa ko sa internet. Pagkatapos noon ay pinagpatuloy ko na lamang ang pang-i-stalk sa Facebook ng mga target kong i-chismis para may pagkaabalahan ng utak ko. Nag-work naman pansamantala at bumalik naman ako sa kaka-overthink sa relasyon namin ni Felix. Kaya naman naisipan ko makipagkita sa mga kaibigan ko. Sakto namang day off naming tatlo kaya nagkita-kita na kami. Napansin nilang malungkot at stress ako kaya kinumusta nila ako. Alam naman nilang dahil yon kay Felix. Natuwa ako dahil may mga kaibigan akong katulad ni Amber at Ruby na handa kang damayan kahit mas importante ang chismis para sa aming tatlo. Huwag mo masyadong dibdibin yung panaginip mo. Hindi naman nagkakatotoo yan. Ako nga nanaginip ako na nanalo raw ako sa loto. Pero hanggang ngayon wala naman. Bakit? Tumaya ka na ba sa loto? Hindi pa. Kaloka ka, Amber. Umaasa ka naman nanalo, hindi ka naman tumataya. O basta ang point ko rito, hindi totoo ang panaginip. Baka kabaliktaran pa ang ibig sabihin niyan. Baka super loyal din naman talaga sa'yo si Felix. Nakikita naman namin yung mula nung naging kayo eh. Tama. Saka sa 8 years nyo, nahuli mo na ba siyang nagloko? Hindi pa naman. Kaya lang baka ngayon na siya nag-start magloko. Baka sawa na siya sa akin. Grabe ang kapraningan mo, ha? Mahal ka ni Felix. Alam naming lahat yun. Pero bakit di ko naramdam? Baka masyadong busy. Di ba sinabi mo dati na nagdo-double shift siya sa trabaho para makaipon sa dream wedding mo? Tapos 'di ba sabi mo rin dati na siya yung umaasikaso ng kasal nyo? Pagod lang siya sa kakatrabaho at pag-aasikaso ng kasal nyo. Pero sigurado kami na hindi siya pagod sa'yo. Huwag ka nga mag-overthink. Sana nga ganun eh. Kaya lang alam kong may mali. Ayokong mangbintang pero ramdam ko may iba siyang babae.
Kami na ang bahala mag-imbestiga kung meron man siyang babae. Basta ikaw, kumalma ka lang dyan. Maging fresh ka lang bago ang kasal nyo. Uy, next year na yun ha! Umayos-ayos ka. Gusto ko, magsuot ka ng little black dress para umaura. Tutulungan ka namin kasi nakabili na ako ng gown ko. Kung meron mang ibang babae si Felix, ipapa-reimburse ko sa kanya yung nagastos ko sa gown at heels. Damay pa yung down payment ko sa makeup artist ko. Ayoko magkahiwalay kay ni Felix dahil feeling ko para talaga kayo sa isa't isa. Etos ka. Ganyan din yung sinabi mo sa kapatid mo at sa ex niya pero pinaghiwalay mo pa rin. Iba naman kasi itong sina Felix at Jade. Alam kong kaya pa tong maayos kaya hindi solusyon yung hiwalayan. Kayo na talaga ang bahala. Ayoko na kasing mag-overthink eh. Oo, kami nang bahala na mag-imbestiga. Aalamin ko lahat ng Facebook na mga ka-work niyang babae. Ako naman yung hahagilap sa mga kabatch niya sa school at iba pang mga kaibigang babae. Wala siyang kaibigang babae. Puro lalaki lahat. Pati na rin yung mga kaibigan niyang lalaki. Hindi naman sa nanghuhusga ha, pero malay mo, may lalaki pala si Felix. Di ba nga napanaginipan mo yun? Kala ko ba gagawa ka ng paraan para din maghiwalay sina Felix at Jade? Bakit parang nangiintriga ka na naman para magkahiwalay na sila? Loka! Gusto ko lang ilatag ang mga pwedeng nangyayari sa sitwasyon nila ni Felix. Lahat kasi posible. Basta gawin niyo lahat ng pwedeng gawin para malaman ko yung totoo. Ayaw mo ba kasing diretsahin na lang si Felix? Hindi ko kaya. Baka iwan niya ako. Saka wag muna no. Hanggat wala sa mga kamay natin ang ebidensya, hindi pwedeng kumprontahin ni Jade si Felix. Malamang hindi yun aamin. Saka na kapag nakuha na natin lahat ng proof kung may kabit siya. Handa na ba ang puso mo kapag nalaman mo meron siyang iba, Jade? Paghahandaan. Pinasa ko na sa mga kaibigan ko ang pag-iimbestiga tungkol kay Felix. Sa aming tatlo, ako ang pinakamagaling na mag-imbestiga. Pero sa pagkakataong yon, parang wala akong kakayanan na gawin ang bagay na yon. Masyadong personal ang investigasyon para sa akin at baka mapangunahan ako ng emosyon at magkamali pa ng makukuhang mga detalye. Saka baka hindi ko rin kayanin pa kapag may nalaman akong hindi maganda tungkol kay Felix. Kaya mas mabuting ang mga kaibigan ko na lamang ang gumawa noon. Pinayuhan naman nila akong mag-focus muna sa chismis at personal na buhay ng iba para hindi ako mapraning. Baka makagulo rin kasi ako sa investigasyon nila, lalo't pakialamera pa naman ako. Hindi naging madali ang paghihintay na malaman ang totoong nangyayari kay Felix. Pero alam kong kailangan kong tiisin kung gusto kong makuha ang sagot sa kung bakit siya biglang nagbago. Sa paglipas ng mga araw ay sinikap kong walang iparamdam na pagbabago kay Felix para di rin siya maghinala na may ginagawa akong investigasyon tungkol sa kanya. Kilala pa naman ako ni Felix bilang investigador. Kaya konting maling galaw lang ay paniguradong makakahalata na siya. Doon ako naging maingat, Papa Dudut. Kahit nga ang pakikipag-usap ko sa mga kaibigan ko ay hindi ko pinapakita kay Felix dahil paniguradong makakaamoy siya, Papa Dudut. Wala pa rin nakalap ang mga kaibigan ko tungkol kay Felix at nakailang stalk na raw sila ng Facebook niya. Pero wala silang nakita. Si Ruby nga raw minsan ay tumatambay pa sa baba ng opisina ni na Felix pero lagi raw mag-isa si Felix na umuuwi. Sinubukang i-check ni Amber ang mga pina-follow at bagong ad na friends ni Felix. Pero wala rin siyang napala. Hindi rin naman daw kasi malike ng posts at pictures si Felix. Totoo naman yon, kaya nahirapan din akong i-check kung meron siyang ibang babae dahil hindi rin naman masyadong active si Felix sa social media. At ginagamit lamang ngayon para makipag-usap sa mga kaibigan, pamilya niya at sa akin. Kinatuwa ko na lang din sa huli na wala akong nakuhang ebidensya na may babae si Felix, Papa Dudut. Thank you, Amber, sa pag-iimbestiga kay Felix, ha? Alam ko hindi kayo nakapag-focus ni Ruby sa mga chismis. Pero sobrang thank you kasi nakatulong kayo para mawala na kapraningan ko. Wala yun. Ano ka ba?
Masaya lang din ako na makakatulog ka na ng maayos at hindi ka na mapapraning kakaisip kung may babae o lalaki si Felix. Basta confirm na wala ngang iba si Felix. Babae man o lalaki. Ang saya ko! Anong oras kaya makakarating si Ruby? Malilate daw ng konti. Kinuha pa yung pinalaundry niya. Sakto. Bakit sakto? Kasi hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa'yo eh. Kinakabahan naman ako sa'yo, Amber. Magagalit ba ako sa sasabihin mo? Mas masasaktan siguro. Ano yun? Sabihin mo na. Si Ruby kasi. Anong meron kay Ruby? Nakita ko sila ni Felix na pumasok sa isang hotel. Baka nagkasalubong lang doon. Kasama mo ba si Felix na nag-hotel this week? Hindi. Magkasama sila na nag-book ng kwarto. Sigurado ako. Sumunod ako eh. Kung gusto mo, sasamahan kita sa hotel na yun para maniwala ka. Pwede nating ipacheck ang CCTV o kaya yung guest book. May kilala ko ron. Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Hindi ko alam paano sasabihin sa'yo kasi lagi nating kasama si Ruby. Paano ko siya haharapin ngayon? Anong sasabihin ko sa kanya? Basta wag mo lang akong idadamay dyan ha. Kunwari hindi galing sa akin yan. Aalis na ako. Uy, teka, alis ka na. Huwag mo naman akong iwang mag-isa kasama si Ruby. Hindi ko alam paano siya haharapin. Andyan na siya. Sorry Jade, pero naibigay ko naman yung impormasyon na kailangan mo. Kung gusto mo, pwede kitang samahan dun sa hotel na sinasabi ko para ipakita sa yung ebidensya. O aalis na ako ha. Bye! Amber! Amber, sandali! Oh, ano nangyari kay Amber? Di man lang ako pinansin. Nagmamadali pang umalis. Nag-away ba kayo? Medyo nagkatampuhan lang. Napikon yata sa joke ko kaya nagmadaling umalis. Ayaw mo na siya. Tipikal na Amber, no? Ang bilis mapikon pero kapag siya naman ang aasar, G na G! Oo nga eh. Typical na Amber. Umorder ka na ba? O kumain na kayo ni Amber? Nagkape lang kami. Ikaw, order ka na. Jade, babalik pa ba si Amber? Mukhang hindi na. Bakit? Mabuti naman. May kailangan kasi akong sabihin sa'yo. Tungkol saan? Hindi ko alam kung maniniwala ka pero alam ko na kung sino ang kabit ni Felix. May kabit si Felix? Akala ko ba wala? Last week ko lang nakumpirma. Naalala mo ba nung pumunta sa Batangas si Amber 2 weeks ago? Di ba may out-of-town meeting din nun si Felix? Naalala ko na. Silang dalawa ang magkasama sa isang resort sa Batangas. Pwede kitang samahan dun sa resort na yon para ma-check yung CCTV at guest book nila. May kilala ko dun. Totoo ba talaga to? Hindi rin ako makapaniwala nung una. Pero nung pinakita sa akin yung CCTV footage ng kakilala ko, dun ko na nakumpirma. Sasamahan kita kung gusto mo. Kaya mo ba akong samahan na kausapin si Amber tungkol dito? Sorry Jade ha, hindi ko kaya eh. Paki-promise na lang sa akin na hindi mo sasabihin sa kanya na galing sa akin yung impormasyon na to ha. O paano, alis na muna ako ha. May kailangan pa pala akong asikasuhin eh. Agad na tumayo si Ruby para umalis na. Hindi na niya ako nilingon pa at hindi ko na siya tinawag pa. Naiwan akong mag-isa sa upuang pangtatluhan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga napakinggan ko. Hindi ko alam papadudot kung prank lang ba nila yon at umaasa kung ganun na nga. Pero lumipas na ang ilang araw, parehas pa rin ang sinasabi nila sa akin. Hindi ko alam kung kanino ako maniniwala noon. Hindi ko pa pinupuntahan ang hotel na sinasabi ni Amber at ang resort na sinasabi ni Ruby. Naguluhan po ako sa mga nangyayari na maski si Felix hindi ko magawang harapin at kausapin. Napansin ni Felix na aligaga at balisa na ako. Hindi ko na maitago sa kanya ang totoong nararamdaman ko pero mas pinili kong wag munang magsalita kahit gaano pa karami ang impormasyon na tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko na alam noon kung sino ang papaniwalaan, papadudot. Hindi ko iniwasan sina Ruby at Amber para hindi sila makahalata na may alam ako sa mga nangyayari. Sa pagitan naman nilang dalawa ay maayos pa rin silang nagkakausap.
Nakakasama ko pa nga sila sa tsismisa na parang walang nangyari. Kaya lang ay nag-ingat na ako sa kanilang pareho. Hindi ko pa rin alam kung sino sa kanila ang totoong kabit ni Felix. Nagsimula na rin ako mag-imbestiga. Mali ko kasi na nasasabi ko sa kanilang dalawa ang mga alam ko tungkol kay Felix. Kaya madali lang silang nakakaiwas at nakakapagtago ng sikreto. Hindi ko pinahalata sa kanila ang ginagawa ko. Binawi kong muli ang kapangyarihan ko bilang leader ng mga Marites at aalamin ko na kung sino sa kanilang dalawa ang totoong kabit ni Felix. Papa Dudut, mga kabarangay, pwede rin kayong magsabi kung sino ang sa tingin ninyo sa dalawang kaibigan ko ang nagsasabi ng totoo. Sino sa kanila ang totoong kabit? Baka sakaling makatulong kayo dahil sa ngayon ay mag-isa kong hinaharap ang lahat ng problema at kalungkutan. Kaya naman malaking tulong ang pagbabahagi ko ng kwento ko sa inyo para lamang po mailabas ko ang sama ng loob ko sa mga nangyayari. Sana po sa tulong ng Barangay Love Stories ay makamtan ko ang hustisya na kailangan ko. Isang malaking pasasalamat ang hatid ko sa bumubuo ng Barangay Love Stories at lalong-lalo na sa Barangay LS 97.1. Muli maraming salamat po. Ako ang inyong kabarangay forever, Jade. Minahal ko na si Lulu at minahal ko na rin ang sarili ko. Ang relasyon namin ni Lulu ang masasabi kong pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Wala akong pagsisisi na niyakap ko na sa wakas kung sino ako. Tinulungan din ako na tanggapin ang mga bagay na hindi ko matanggap sa sarili ko ni Lulu. Mahal na mahal ko si Lulu, Papa Dudut, at lagi kong sinasabi sa kanya na hindi ko kaya kung iiwan niya ako. Tawa lang ang sinagot niya dahil ganon din daw ang nararamdaman niya. Kahit kaming dalawa na lamang ang magkasama sa mundo ay alam naming magiging maayos kaming pareho. Araw-araw ay pinapatunayan namin na tamang desisyon naming piliin ang isa't isa. Papa Dudut, maayos ang lahat sa relasyon namin. Kaya lang 2 months ago ay nagkaroon kaming dalawa ng maliit na problema. Nagsimula yon noong nag-grocery kami after ng aming anniversary date, Papa Dudut. Ganito na ba talaga pag tumatanda, Lulu? Bakit? Dapat pagkatapos nating mag-date, uuwi na lang tayo sa bahay at magpapatuloy ng lambingan eh. Hindi yung mag-grocery pa tayo o mamamalengke. Sayang outfit natin. Ubus na ang asukal at mantika natin. Yaman din naman na nandito na tayo sa mall. Isabay na natin yung pag-grocery natin. Wala na rin pala tayong liniment. Kakabili lang natin last week ah. Alam mo namang napapadalas na ang pag-atake ng rayuma ko. 3 beses na kaya ako magpahid sa isang araw. 4 kapag makulimlim ang panahon at kapag tinotodo mo yung aircon. Maghanap tayo ng mura, tsaka yung naka-buy one take one. Tsaka sana maabutan pa natin yung mga libreng toothbrush. Nakakakilig talaga ang pagiging praktikal at kuripot mo. Ikaw talaga ang dream girl ko. Huwag mo na akong bulahin. Hanapin na natin yung liniment mo para hindi yung olive oil ang pinangpapahid mo sa tuhod mo. Oy, hindi ko ginamit yung olive oil sa tuhod ko. Canola oil yon. Mantika pa rin yun. Ano bang balak mo, iprito yung tuhod mo? Bili na rin pala tayo ng 2 kilo ng chicken neck sa Kaliempo. Ang dami naman. Bigla akong natakam sa leeg ng manok at liempo eh. Bili na rin tayo ng kalamansi sa kasili. Katatapos lang natin kumain, Mildred. Ewan ko ba, parang ang sarap ng leeg ng manok na nakababad sa toyo at maraming kalamansi. Saka bumili na rin tayo ng chocolate ice cream. Naglilihi ka ba? Sino ina niyan, ha? Saka bili na rin tayo ng potato chips at pulburon. Kainin natin mamaya pag uwi.
Ang dami mong gustong kainin ah. Ayaw mo bang kumain? Hindi pa nga nagigiling sa sikmura ko yung spaghetti na kinain ko kanina eh. Baka kailangan mo pa ng panulak. Magandang kumain ka ng liempo para itulak niya yung spaghetti na kinain mo. Hindi naman panulak yung liempo. Pangbara yan eh. Ikaw talaga. Sige na, bumili na tayo ng mga gusto mo. Meron ka pa bang idadagdag? Gusto ko ng pineapple juice tsaka cheese cupcake. Grabe yung sikmura mo. Halimaw! Kakainin ko lahat yan mamaya. Kaya nagre-reklamo na yung tuhod mo eh. Hindi na liniment ang solusyon dyan sa tuhod mo. Diet na. Bili na rin pala tayo ng french fries mamaya after nating mag-grocery ha. Kakainin ko sa loob ng taxi. Uy, awat na nga sa pagkain. Wag mo na akong awatin. Malay mo, ito na pala yung huling gabi ko sa mundo. Ipagkakait mo pa ba yung gusto kong kainin? Huwag na tayo mag-grocery. Magabang na tayo ng taxi. Ay, teka. Paano yung asukal at mantika na kailangan mo? Saka yung liniment at chicken neck ko. Walang kakain. Itulog mo na lang ang gutom mo mamaya pagka uwi. Ano bang ginawa ko? Bakit bigla ka na lang nagagalit? Kasi hindi nakakatuwa yung biro mo na huling gabi mo na. Biro nga lang yon, kaya hindi dapat seryosohin. Yan din mismong sinabi ng kapatid ko bago siya namatay. Ang dami rin niyang nirequest na pagkain ng gabi bago siya namatay. Kwento ko na sa'yo dati, di ba? Oh, di sorry na. Hindi ko naman sinasadya. Umuwi na tayo. Matulog ka na agad pagka uwi natin ha. Babantayan kita. Hindi ako kinausap ni Lulu mula sa biyahe namin pauwi ng bahay. Pero kita ko sa gilid ng mga mata ko na panayang sulyap niya sa akin. Nakita ko rin na may bahid ng pag-aalala yon. Naya naman ako sa inasta ko sa kanya at nakalimutan ko na malaki pala ang trauma ni Lulu pagdating sa kamatayan. Namatay na kasi ang nakababatang kapatid niya at nakalimutan ko na nabanggit na pala yon sa akin ni Lulu dati. Inabot ko pa ang kapatid niyang yon. Alam kong minahal at inalagaan ni Lulu ang kanyang kapatid. Biglaan lang din ang pagkamatay kaya hindi niya napaghandaan. Inabot ng 2 taon ang pagluluksa ni Lulu sa kanyang kapatid at andun ako para alalayan siya. Ang masakit pa, Papa Dudut, kung kailan nakabawi na sa pagluluksa si Lulu. Sa kanyang kapatid ay saka naman sabay na namatay ang mga magulang niya. Nawala na ang buong pamilya niya. Nakwento niya sa akin na may mga premonition ang mga magulang at kapatid niya bago sila tuluyang nawala sa mundo. Kaya yon ang tinandaan niya, Papa Dudut. Naging sensitive siya sa mga ganitong bagay kaya kinapraning niya ang pagbibiro ko sa huling gabi ko sa mundo. Ayaw niya ng mga biro tungkol sa kamatayan. Kahit nga ang manood ng mga pelikulang may namamatay ay iniiwasan niya. Alam kong hindi pa siya lubos na naka-move on mula sa pagkawala ng pamilya niya. Naiintindihan ko naman siya kaya lang ay hindi ko kayang ipaunawa sa kanya na parte yon ng buhay natin. Ang isilang at mamaalam. Kapag yun na kasi ang sinabi mo ay magiging emosyonal na siya, Papa Dudut. Bakit? Halika sa labas, dali! Bakit ba? May malaking mariposa sa labas ng bahay. Ang ganda! Ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaki na mariposa. Itaboy mo! Itaboy mo! Ha? Bakit? Palatandaan niya na may mamamatay. Hindi naman. Dumapo lang sa hardin natin kasi ang gaganda ng tubo ng mga bulaklak natin. Itaboy mo! Lulu! Hindi ka na naman naniniwala, no? Wala namang kasing kinalaman ng mariposa sa kamatayan. Na-attract lang yan sa bulaklak at saka Sa probinsya namin, kapag may bisita kayong mariposa, ibig sabihin may mamamatay. Ilang beses na yun nagkatotoo. Yung 2 tiyahin ko at lolo ko namatay sila isang araw pagkatapos kaming dalawin ng mariposa. Bata pa ako na pero natatandaan ko pa. Marami naman kasing mariposa sa probinsya. Sa kamalay mo dahil na rin sa edad nila. Kaya kailangan na nilang mamaalam. Ayaw mo talaga maniwala, no? Ayoko lang na ma-stress ka sa kakaisip sa kung sino yung next na mamamatay. Maganda nga may pahiwatig na para mabilis kumakontra ang kamatayan. Wala tayong magagawa kung kumakatok na si kamatayan sa pinto ng mga mahal natin sa buhay.
Tao lang tayo. Hindi natin yun pwedeng pigilan. Ilang beses ko na yung napigilan. Yung isang pinsan ko, kung hindi ko agad sinabi sa kanya na may nakita ako mariposa sa office namin, di sana patay na siya. Paano mo naman nalaman na yung pinsan mo nang pinupuntirya ni kamatayan? Bigla ko lang siyang naisip nung nakita ko yung mariposa na yon. Tinawagan ko siya agad. Katulad mo, hindi rin siya naniniwala nung una. Pero nung muntik na mabangga ng truck yung tricycle na sinasakyan niya, tsaka lang siya naniwala sa akin. Nagkataon lang yon. Bahala ka nga dyan. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Tsaka ikaw naman na nakakita ng mariposa eh. Kung ayaw mo i-check ang pamilya mo, pasensyahan na lang. Iniisip mo ba na isa sa pamilya ko ang mamamatay? Bakit naman hindi? Sabi mo nga, di ba? Wala tayong magagawa kapag kumatok na sa pintuan si kamatayan. Iba kasi yung iniisip mong isa sa pamilya ko yung mamamatay kesa sa natural lang na mangyayari na may mamamatay sa kanila. Tanggapin mo na lang na may mamamatay sa kanila. Alam ko na napapraning ka lang at hindi mo na naman makontrol yung takot mo sa kamatayan. Pero please, huwag ka naman sanang magsalita ng ganyan pagdating sa pamilya ko. Ibang intention yun eh. Warning lang yun para sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, tawagan mo na yung mga kamag-anak mo. Sabihan mo na sila bago mahuli ang lahat. Walang mamamatay sa pamilya ko. Paano ka nakakasiguro? Kasi malay mo ako pala yung sinusundo ng mariposa. Sabi kong huwag ka magbibiro ng ganyan, di ba? Sorry, ang intense na kasi ng usapan. Alam mo naman na pagbibiro na lang ang solusyon ko para mabasag yung tensyon. Napag-usapan na natin hindi dapat ginagawang biro ang kamatayan. Sorry, hindi ako mamamatay. Mahaba pa ang buhay ko at magiging magkasama pa tayo hanggang sa huling hininga natin. Pangako. Paano nga kung ikaw yung mamamatay? Huwag kang ang ganyan. Ayoko pa syempreng mamatay. Gusto pa kitang makasama. Marami pa tayong pupuntahan. Marami pa tayong liniment na ipapahid. Ayan! Ayan! Tinadaan mo na naman sa biro ang lahat! Nahirapan akong pakalmahin si Lulu, Papa Dudut. Kasalanan ko rin naman kasi. Alam ko na ngang praning na siya pagdating sa kamatayan tapos ay nagawa ko pa siyang biruin. Nakasanayan ko na kasi yon lalo na kapag puno na ng tensyon ang usapan. Ayaw ko rin naman kasing pag-usapan ng kamatayan kaya dinadaan ko madalas sa pagbibiro. Kaya lang ay maling tao si Lulu para biruin. Nagkulong siya sa kwarto at hindi niya ako pinapasok. Nakaupo na lamang ako sa labas ng pintuan ng kwarto at hinihintay siyang kumalma. Makalipas lamang ang 1 oras ay pinagbuksan na niya ako ng pintuan, Papa Dudut. Niyakap niya ako at humingi ng sorry dahil sa pagiging praning niya. Naintindihan ko naman siya at pinaliwanag lang niya na ayaw na niyang maka-experience muli na may namamatay na mahal niya sa buhay, lalo na raw ako. Hindi niya raw ma-imagine ang buhay niya kapag nawala ako. Nagkaiyakan na kaming pareho dahil ganon din naman ang iniisip ko. Nagkaayos kami noon at saka nagpa siyang matulog na, Papa Dudut. Kahit nakahiga na kaming pareho sa madilim naming kwarto ay hindi pa rin kami makatulog. Hindi lang kami nag-uusap pero alam naming gising pa ang isa't isa. Ramdam ko noon na panayang sulyap sa akin ni Lulu para i-check kung humihinga pa ba ako. Hinayaan ko naman siyang gawin yon kung doon siya mapapanatag. Para mas higit pa siyang mapanatag ay niyakap ko siya at saka hinalikan sa noo. Binulungan ko siya at sinabing hindi ako papayag na kunin ni kamatayan. Natawa na lamang siya pero alam kong nakampante siya sa mga sinabi ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at saka sinabi kung gaano niya ako kamahal. Pagkatapos noon ay matiwasay kaming nakatulog. Tanghali na nang magising kaming pareho, Papa Dudut. Nawala na ang tensyon sa pagitan namin at nakangiti na rin si Lulu sa wakas. Pero kita ko pa rin sa mga mata niya, Papa Dudut, ang takot na baka nga merong mamatay na mahal niya sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang akala ko, Papa Dudut, ay magiging okay na si Lulu, pero nagkamali ako. Mas lumala ang kapraningan niya pagdating sa kamatayan. Ultimo bangaw na nakita niyang pumasok sa bahay ay pinag-isipan pa niya ng hindi maganda.
Sinabi niya na bangaw daw ang isa sa mga senyales na merong mamamatay. Sinagot ko siya at sinabing tanda lang yon na maraming dumi ng aso at pusa sa paligid ng bahay namin. At lagi niyang nakakaligtaang isarado ang bintana. Nagalit siya nang bigyan ko ng mas makatotohanang dahilan ang pagpasok ng bangaw sa bahay. Hindi niya ako inimik noon. Nakita ko na napapadalas na rin ang pagdarasal niya 3 beses sa loob ng isang araw. Hindi naman siya relihiyoso na tao pero kapag hindi maganda ang nararamdaman niya ay kumakapit talaga siya sa pagdarasal. Hindi ko naman siya pinigilan na gawin yun dahil gusto ko ring mapanatag siya sa tulong ng Panginoon. Kaya lang ay hindi ko na rin siya maintindihan sa ibang mga ginagawa niya para lang makontra ang iniisip niyang kamatayan sa isa sa mga mahal namin sa buhay. Hindi ko na nga rin magawang magbiro sa kanya kahit na hindi tungkol sa kamatayan. Lagi na lang seryoso ang usapan namin sa takot na matrigger ko ang kapraningan niya. Kapag alam ko, Papa Dudut, na may napapansin na siyang kakaiba noon sa paligid, agad ko nang sinusubukang mag-isip ng pwede naming pag-usapan. Lagi na lang akong nakabantay sa mga mata niya at sa pang-amoy niya. Lagi kasi niyang iniisip na may naaamoy siyang kandila pero wala naman akong naaamoy. Kahit ako, aaminin kong nakakadala na rin ang takot na nararamdaman niya. Hindi na rin ako makapali or mapakali sa tuwing meron siyang bagong napapansin sa paligid niya. Dahil hindi niya ako makulit noon sa kapraningan niya, mga kamag-anak na niya sa probinsya ang kinakausap niyang madalas, Papa Dudut. Sino naman yung tinawagan mo? Yung tsahin ko, kinukumusta ko lang. Kinumusta mo o binalaan mo na naman? Pareho. Lulo naman. Masama bang maging concerned sa mga kamag-anak ko? Dapat nga pasalamatan nila ako eh. Bakit ka nila pasasalamatan? Dahil tinatakot mo sila? Hindi mo kagaya mga kamag-anak ko. Pareho kaming naniniwala sa mga ganito. Sila mismo ang naka-experience ng mga kinukwento ko sa'yo. Mas maganda siguro na hindi lahat ng napapansin mo sa paligid mo, kinababahala mo na agad. Tansyahin mo muna bago mo warningan ng iba. Kasi kahit naka-experience na sila ng mga sinasabi mo, nakakapagdala pa rin yan sa kanila ng takot. At least makakapaghanda sila. Hinahanda mo sa di naman mangyayari. Hindi pa mangyayari. Sa pagkakasabi mo, parang gusto mo talaga na may mangyari eh. Parang inaabangan mo na may mamatay para lang mapatunayan mong tama ka. Nagpapakatotoo lang ako. Nagpapakatotoo o nagpapadala ka lang sa takot mo? Buong pamilya ko nawala sa akin, Mildred. Palibasa sa'yo, buhay pa lahat. Alam kong natroma ka sa pagkamatay ng mga magulang at kapatid mo. 1,000,000 beses kong sasabihin sa'yo na naiintindihan kita. Kaya lang dapat hindi mo ibase yung nangyari noon sa kung paano ka gagalaw ngayon. Hindi porke nangyari noon, mauulit din ngayon. Paano hindi ko pagbabasihan ng nakaraan yun ang naging guide ko para makapaghanda sa ngayon? Ay, bahala ka na. Tatawagan ko si Tita Marion. Oy, di ba siya yung may sakit sa puso? Oo, kaya nga tatawagan ko siya para balaan. At sa tingin mo maganda sa puso niya na sabihan mo ng mga ganyan? May sakit na nga sa puso tapos matanda na. Combo yan pag nagkataon. Tatanungin ko muna kung ayos ang BP niya at saka ko sasabihin. Traidor ang atake sa puso. Huwag mong subukan. Paano kung siya pala yung mamamatay? Hindi makakayanan ng konsensya ko na hindi siya balaan sa mangyayari. Baka sa gawin mo'y mapaga pa ang kamatayan niya. Tigil ka na, please. Ipapasabi ko na lang sa anak niya. Ganon din lang. Mananakot ka pa rin. Paano kung si Tita Marion na pala yung next na mamamatay? Paano kung hindi? O baka yung asawa niya yung mamamatay? 93 years old na yun eh. Lulu, walang mamamatay. Huwag mong tablahin ang trabaho ni kamatayan. Anong gusto mong gawin ko? Maging kampante lang? Kahit may signs na merong mamamatay? Paano kung yung iniisip mong signs pala nagkataon lang? Walang nagkakataon sa kamatayan. Alam mo, bahala ka na.
Sige, tawagan mo lahat ng kamag-anak mo. Takutin mo silang lahat. Talaga? After ko tawagan ng mga kamag-anak ko, tatawagan ko naman ang mga kamag-anak mo. Nagkatampuhan kami ni Lulu Papadudut. Hindi ko na rin kasi matiis ang mga ginagawa niya. Akala ko ay pananakot niya lamang sa akin na tatawagan ng mga kamag-anak ko pero tinotoo pala niya. Natakot tuloy silang lahat. Tinawagan nila ako para tanungin kung ano ang sinasabi ni Lulu. Nahirapan akong ipaliwanag sa mga kamag-anak ko na tinawagan ni Lulu Papadudut. Katulad ko sila na hindi naniniwala sa mga premonition pagdating sa kamatayan. Nakahanap tuloy ako ng kakampi sa piling ng mga kamag-anak ko pero syempre nasa side pa rin ako ni Lulu. Gusto ko pa rin magkasundo kami kaya naman sinikap kong ipaliwanag na dala lang yon ng takot ni Lulu na may mamatay dahil nga na-trauma na siya sa mga nangyari sa pamilya niya. Naintindihan naman yun ng mga kamag-anak ko, Papadudut, at nabawasan ang kaba nila sa mga binalita ni Lulu. Sinabi nila na baka napapraning lang talaga si Lulu. Sinuggest din nila na magpatingin na sa psychiatrist si Lulu para magamot na ang trauma niya. Naisip ko na rin yon, kaya lang ay hindi ko alam kung paano yon sasabihin sa kanya dahil baka ma-offend siya. Papadudut, inaliw ko si Lulu para makalimutan muna niya ang stress na nararamdaman niya sa mga nakikita niyang signs o premonitions. Nakisama naman siya dahil pagod na rin daw siya sa kakaisip kung sino ang susunod na mamamatay. Napansin ko talaga ang malaking pagbabago kay Lulu. Nalungkot at nasaktan ako dahil sa napapansin ko sa kanya pero wala naman akong ibang magawa kundi ang suportahan siya at tulungan siyang magbawas ng stress. Inaya ko siyang mag-date kahit na walang okasyon. Lagi ko na lang siyang inilalabas noon para lang mawalan siya ng oras na mag-overthink. Nangyayari kasi madalas yon kapag nasa bahay lamang kami. Kaya hanggat maaari iniiwas ko siyang magstay sa bahay ng matagal. Naglalakad-lakad kami madalas sa barangay namin kapag kapos sa budget pang pasyal. Ayos na yon para mabawasan ang iniisip niya. Kaya lang ay inabot na rin hanggang sa pagtulog niya ang takot niya. Isang gabi bigla na lamang siyang nagising at umiiyak. Ginising niya ako para ikwento ang nangyari sa kanyang panaginip. Mildred! Umising ka! Ano yon? Ang sama ng panaginip ko. Anong nangyari? Gusto mo ng tubig? Natatakot ako. Hindi kailangang matakot. Andito ko. Kukuhanan muna kita ng tubig. Huwag na! Huwag mo ako iwan dito. Okay, sorry. Ano bang magagawa ko para hindi ka matakot? Hindi ko alam. Gusto mo matulog uli? Babantayan kita hanggang lumalim ang tulog mo. Ayoko na matulog. Gusto mo sa sala muna tayo? Nood tayo ng TV. Ayoko. Ay, hindi ko rin kasi alam kung anong gusto mo eh. Nakakatakot yung panaginip ko. Okay lang ba kung ikwento mo? Nasa desierto raw ako. Marami raw tao. Nakaitim lahat. Hindi ko sila kilala. Tapos, naglakad ako. Parang may hinahanap ako kaso parang naligaw na ako kasi biglang nawala yung mga taong nakaitim. Ang lakas daw ng hangin. Natumba pa ako tapos merong isang bangka. Isang bangka? Sa gitna ng disyerto? Oo, kasi may tubig na raw dun sa gitna ng disyerto. Naku, pwede ata nating tayaan yan sa loto. Tubig sa gitna ng disyerto? Ay, sorry sa biro ko. Pinapagaan ko lang yung sitwasyon. Tapos sinaya raw ako sumakay sa bangka ng batang lalaki. Nakasando siya na puti. Sumama ako tapos nagsagwa na siya. Sabi niya sa akin may susunduin lang kami bago niya ako ihatid. Sino raw yung susunduin?
Hindi sino. Ano? Ano yung susunduin? Kabaong na itim! Nagpatulong sa akin yung batang lalaki na buhatin yung kabaong. Tumulong ako pero ang bigat. Naibagsak sa tubig yung kabaong, tapos sinubukan naming iahon. Binuksan nyo ba yung kabaong? Kasi kung mabigat yon, siguradong may laman yon. Pinuksan ko nga. Nakita ko yung pinsan ko si Carmen. Oh, tapos? Doon ako nagising. Sabi ko naman sa'yo, meron talaga mamamatay Pero panaginip lang yan. Panaginip? Nasa kabaong na mismo yung pinsan ko. Premonition na yun. Dala lang yan ang kakaisip mo sa kamatayan, kaya tumawid hanggang panaginip mo. Kailan ka ba maniniwala sa akin? Lagi naman akong naniniwala sa'yo. Huwag lang sana sa mga ganitong bagay kasi nakakasira na ng ulo Totoo kasi na merong mensahe ang mga panaginip. Hindi lang yung basta-bastang sumusulpot. Pero gustong ipahiwatig yun. Gusto lang ipahiwatig sa'yo ng panaginip mo na nakukurta na ang utak mo kakaisip sa mga bagay na hindi naman mangyayari. Please, Lulu. Tama na ang kaka-overthink. Madaling sabihin para sa'yo yan kasi wala ka sa kalagayan ko. Kahit wala ako sa kalagayan mo, naiintindihan kita. Kung naiintindihan mo ako, bakit ayaw mo akong paniwalaan? Alam kong hindi magpapatalo noon si Lulu Papadudut. Kaya naman nagsorry na lamang ako at sinabing mali ako. Alam kong masama pa rin ang loob niya noon at inaya ko na siyang matulog muli pero tumanggi siya. Sinabi niyang magpapahangin lamang siya sa balkonahin namin at sinabi kong sasamahan ko siya pero tinanggihan niya ako. Alam kong nagtampo siya at hinayaan ko naman siya Papadudut, baka kailangan lamang niyang mapag-isa at magpahangin para mawala na yung takot niya. Dinasal ko na lamang na sana ay maitangay ng hangin kung ano man ang ino-overthink niya. Nahihirapan na rin kasi ako noon na makita siyang ganon Papadudut. Masiyahin at puno lagi ng pag-asa ang nakilala kong Lulu. Pero noong mga pagkakataong yon ay parang iba na ang nakasama ko for more than 20 years. Ang laki ng pinagbago niya. Hindi ko na siya halos maintindihan pero sinusubukan ko naman. Hindi ko alam kung hanggang saan ang pasensya ko sa mga nangyayari kay Lulu. Hindi na ako nakabalik pa sa pagtulog. Panay ang galaw ko sa kama at pati ako ay napapa-overthink na rin. Nagtungo ako sa kusina para magtimpla ng gatas. Nanatili ako roon hanggang sa maubos ko ang gatas. Nakatulala ako kaya hindi ko na namalayan ang pagpasok ni Lulu sa kusina. Nagkatinginan kaming dalawa at naghihintay na may magsalita. Nginitian niya ako ng tipid at saka naglambing kung pwede ko raw ba siyang timplahan ng gatas para makasabay na siya sa pagtulog ko. Ngumiti na rin ako at saka tumango Papadudut. Ipinagtimpla ko siya ng gatas at sabay namin yung inubos sa kusina. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa kwarto. Nahiga na kaming pareho at naunang nakatulog si Lulu, samantalang ako naman ang sumalo ng pag-overthink niya. Nag-alala na ako kay Lulu Papadudut. Gusto ko na noon na makagawa ng paraan para matigil na ang kapraningan niya. Dahil naaapektuhan na rin ako ng sobra-sobra sa mga pinaggagawa niya ng mga panahong yon. Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaroon ng gap ang relasyon namin ni Lulu dahil sa mga nangyayari sa kanya Papadudut. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-overthink at lahat ng makita niyang kakaiba sa paligid ay inuugnay niya kaagad sa kamatayan. Kahit ang mga bulaklak na dama de noche na nadaanan namin ay kinakatakutan pa niya. Sign daw ang amoy ng dama de noche na merong mamamatay. Samantalang panahon yon ang pagbunga ng bulaklak ng dama de noche. Napailing na lamang ako sa mga iniisip niya Papadudut. Hindi ko na rin siya kinontra pero hindi ko rin naman siya pinanigan ng buo. Pinakinggan ko lamang siya Papadudut. Sa ganong paraan ay nababalanse ko pa rin ang sarili ko at aaminin ko
sa kakakinig ko sa mga kapraningan ni Lulu ay nahawa na rin ako. Ino-overthink ko na rin kapag nakakakita ako noon ng bangaw o itim na damit. Dahil yun madalas noon ang isinisiksik sa utak ko ni Lulu na tanda na meron daw na mamamatay. Hindi naman talaga ako mapagpaniwala sa mga ganito. Pero ikaw ba naman ang may makasamang praning sa mga senyales o premonition? Hindi ba't magagaya ka na rin? Papa Dudut, panay pa rin ang tawag ni Lulu sa mga kamag-anak niya para mangumusta at manakot. Ako na yung mismong naaawa sa mga kamag-anak niya na nahawa na rin sa kapraningan niya. Sinabihan ko na mga kamag-anak ko na huwag nang sagutin ang tawag ni Lulu kapag tinatawagan na sila. Kahit sila ay ayaw na rin talagang sagutin ang mga tawag ni Lulu kahit na hindi ko pa raw sila pagsabihan. Natatakot na rin sila sa mga sinasabi ni Lulu at hindi na yon nakakatulong sa buhay nila. Nagpasalamat na lamang ako sa mga kamag-anak ko sa pangunawa at pagpapasensya kay Lulu, Papa Dudut. Inihingi ko na lang sa kanila ng sabayan kong ipagdasal ang mga nangyayari sa karelasyon ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Bakit ka nag-eempake? Saan ka pupunta? Uuwi muna ako sa probinsya. Paano yung trabaho mo? Nakapag-leave na ako. Bakit di mo man lang sinabi sa akin? Hindi ko naman na kailangan sabihin. Nakikita mo naman na ngayon na nag-empake na ako. Kailan mo na naplano na umuwi sa probinsya mo? Nung Sunday lang. Magkasama tayo buong araw nung Sunday, di mo man lang binanggit sa akin? Kasi baka di mo ako payagan eh. Ayan agad ang iniisip mo eh. Nakakatampo ka naman. Kung hindi pa kita naabutang nag-eempake, hindi ko pa malalaman na uuwi ka pala ng probinsya mo. Sorry na. Tuliro na kasi ako eh. Pero sana nagsabi ka naman sa akin. Ako nga bibili lang ng balot sa kanto, magpapaalam pa ako sa'yo eh. Baka nga kasi pigilan mo ko. Kahit naman pigilan kita, hindi ka pa rin papaawat. Alam mo naman pala. Huwag mo na ako sermonan. Nakalahati ko na yung ine-empake ko eh. Kailan ang balik mo? 9 days lang ako ron tapos uuwi na ako agad. Bakit ka pa pupunta ron? Ano bang kailangan mong asikasuhin? Babantayan ko lang yung mga kamag-anak ko. Lalo na si Carmen. Nag-worry ako sa kanya eh. Sabi kasi ng asawa niya eh, nilagnat daw siya nung time na napanaginipan kong nasa loob siya ng kabaong. Ay, baka na-stress lang dahil sa binalita mo sa kanya na nasa kabaong siya. Ayun, nilagnat tuloy. Sana nga stress lang yon dahil sa panaginip ko. Ay, sorry kung nadadamay kita sa stress ha. Kaya nga uwi na lang muna ako para makahinga ka rin dito. Pwede naman akong sumama sa'yo. Hindi na. Alam kong nasa-stress ka na masyado sa akin. Ramdam ko naman yun. Pero gusto kitang samahan. Dito ka na lang. Magbantay ka na lang sa bahay. Uuwi rin naman ako. Tsaka para makahinga na rin ang utak mo sa kaka-overthink sa akin. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Kasi pwede namang magbakasyon na lang tayo sa Tagaytay para makarelax ka rin. Hindi ako marerelax hanggat hindi ko nakikitang ayos lang ang mga kamag-anak ko. Hindi na ba sapat na tinatawagan mo sila lagi para kamustahin? Hindi pa rin sapat yun sa akin eh. Mas lalo kung hindi mapapakali kung hindi ko sila nakikita. Ay, o sige na nga. Basta mag-iingat ka ron. Magsabi ka kung gusto mo magpasundo, ha? Ako nang bahala sa sarili ko. Pagbalik ko rito, babawi ako sa'yo. Tsaka gusto ko na rin makibanding sa mga kamag-anak ko. Ilang taon na rin kasi mula nung huli ako umuwi ron. Ilang taon ka nang hindi nagawi ron tapos pananakot pa ang bungad mo sa kanila. Hindi mo katulad ng mga kamag-anak ko, no? Hindi sila mabilis matakot. Gusto pa nga nila na sinasabihan sila ng mga ganito eh para makapaganda sila. Paano ba mapaghahandaan ng kamatayan? Siguro, sisimulan mong iparamdam sa mga mahal mo sa buhay na importante sila at mahalaga sila sa'yo. Okay, basta ha. Kahit anong mangyari, mahal kita at mahalaga ka sa akin. Ikaw na ang buhay ko. Kinikilabutan naman ako sa'yo.
Baka naman mamaya ikaw pala tong mamamatay. Oo, baka ako nga. Tapos iiwan mo pa ako ngayon. Mildred! Joke lang. Sige na mag-impake ka na dyan. Ihahanda ko na lang ang kakainin natin. Nagtungo na ako sa kusina para ipagluto si Lulu ng makakain niya bago siya bumiyahe. Nalungkot ako na aalis siya, Papa Dudut. Hindi kasi ako sanay na malayo kay Lulu ng higit 5 araw. Pero kung kailangan niya yung gawin para sa ikakapanatag ng isipan niya ay hahayaan ko na lamang siya. Tulong na rin yon para hindi magiba noon ang relasyon namin. Kasi kung hindi pa niya maayos ang mga naiisip niya ay baka magkasira na kaming dalawa. Mabilis lang din natapos sa pag-iimpake si Lulu at naligo na siya at saka nag-ayos. Saktong pagkatapos niyang mag-ayos ay nakaluto na rin ako ng ulam namin. Pinagsaluhan namin ang sarsyadong isda at pritong talong. Paborito yon ni Lulu. Pinagtimpla ko rin siya ng iced tea at masaya kaming nagkwentuhan at nagbilinan ng mga dapat gawin sa bahay habang wala siya. Nagkape kaming dalawa sa balkonahe bago ko siya hinatid papunta sa terminal. Nalungkot talaga ako noong sumakay na siya ng bus. Nung nakalis na ang bus ay saka lang ako umuwi ng bahay. Nanibago ako na mag-isa ako sa bahay pero aaminin kong medyo nakahinga naman ang utak ko. Baka nga kailangan lang namin ng space para makapag-isip-isip din. Habang wala siya ay ginugol ko ang oras ko sa panonood ng mga pelikulang tinanggihang panoorin ni Lulu dahil sa takot na may mamamatay sa mga eksena. Naglinis ako ng bahay at inayos sa mga ginulong damit ni Lulu noong nag-iimpake siya. Madalas din kaming magkausap through video call. Panay ang tawag ni Lulu sa akin para lang masiguradong humihinga pa ako. Natatawa na lamang ako noon dahil ako naman ang tinatadtad niya ng pag-aalala. Pero hindi na kasing lala nung mga unang beses dahil nga nakahinga na kaming pareho nang malayo kami sa isa't isa. Nakita kong masaya si Lulu sa video call namin. Maaliwalas ang mukha niya, hindi kagaya ng stress siya sa bahay dahil wala siyang magawa para mabantayan ang mga kamag-anak niya. Nakatulong talaga na umuwi siya ng probinsya nila para bumalik ang dati niyang sigla at saya, Papa Dudut. Kumusta ka dyan? Masaya! Ikaw? Pansin ko nga ang lapad ng ngiti mo Ang linaw dito sa video call natin. Kanina kasi pinagluto ko ng tsahin ko ng pansit bihon at bibingka na maraming itlog na pula. Kainggit naman. Ayan mo, pag-uwi ko ipagdadala kita. Sana pala sumama ka rito, no? Para may kasama akong umuubos ng mga pinagluluto nila sa akin. Ikaw kasi ayaw mo Nananabahan na ako. Hindi na kasya yung mga baong kong pantalon. Kaya nakahiram na lang ako ng duster sa mga pinsang ko. Kamusta pala yung pinsan mong si Carmen? Ayos naman. Lagi ko siyang katabi sa pagtulog para mabantayan ko siya. Parang inagaw ko na nga siya sa asawa niya Gumitna ka na lang sa kanilang mag-asawa kapag matutulog. Mabuti nga mabait yung asawa niya Hinayaan lang na sundan-sundan ko si Carmen hanggat hindi ako napapanatag sa kalagayan niya. Kamusta naman ang kalagayan ni Carmen? Nawala na yung lagnat niya nung dumating ako. Sinamahan ko na rin siya magpa-check up para lang sure na wala siyang ibang sakit. Kamusta yung resulta ng check-up niya? Mild na UTI lang. Malayo sa bituka. Tingnan mo na kapraningan mo. Umuwi ka na rito. Ayos naman pala sila dyan. Sa Sabado na lang. Na-enjoy ko pa rito Na-miss ko talaga sila. Para ulit akong bumalik sa pagkabata. Magkakasama kami magpipinsan sa isang bahay. Tapos yung mga tsahin naman namin, kahit ang tatanda na inaasikaso pa rin kami. Lalo na ako. O sige na, kung gusto mo mag-extend pa dyan, pwede naman. Basta masaya ka. Hindi na ako mag-e-extend. Uwi na ako sa Sabado. Namimiss na kita Miss na rin kita. Namimiss ko na yung amoy laway mong buhok tuwing gigising ako sa umaga. Ang bango ng unan mo ngayon. Nakakapanibago. Ang bastos mo talaga sa akin. Sa susunod na magbakasyon ka dyan, sama na ako ha?
Gusto mo bang magpasko rito sa susunod? Pwede naman, hanggang bagong taon. Natakam ako dun sa bibingkang maraming itlog na pula eh. Kapag natikman mo pa yung suma nila na may keso, naku, baka gusto mo na lang tumira rito. Pwede naman. Gusto ko na rin talagang manirahan sa probinsya para mas tahimik ang buhay. Mas malinis at mas mapayapa. Alam mo, yan din ang naiisip ko. Paano nga kaya kung tumira na lang tayo rito? May bakanting lote pa rito na pwede nating bilhin at patayuan ng bahay. May ipon pa rin naman tayo. Mag-retire ka na sa trabaho mo. Mukha nga mapapaaga ang retirement ko dahil sa pag-uwi ko rito Sige, pagbalik mo rito, pag-usapan natin yan. Excited na tuloy ako. Mas excited akong makita ka uli. Namimiss na kita. Alam ko naman yan. Sinabi mo na kaya sa akin. Paulit-ulit. Parang ayaw mo pang namimiss kita. Siyempre, gusto ko. Minsan ka lang maging malambing sa akin Susulitin ko na. Malinis na ang buong bahay pag uwi mo. Magde-date tayo agad. Libre ko. Wow! Ang galante naman! Kahit anong gusto mong gawin, gagawin natin. Gusto ko sana mag-beach pagbalik ko. Kahit isang araw lang. Kahit 5 araw pa yan, okay lang. Ubus na ang leave ko sa trabaho. Magre-retire ka na rin naman. Kung ako nga sa'yo, mag-awol ka na lang Full support ako dyan. Sira ka talaga. O siya, naglalatag na ng higaan namin yung mga pinsang ko. Tatawagan na lang kita uli bukas Matutulog na kami. Grabe, wala pang 8:00 ng gabi, matutulog na kayo agad? Pauwi ka pa lang yan sa trabaho Sanayin mo na ring matulog na maaga para makasabay ka pag dito na tayo tumira. Sasabay na ako ngayon. Matutulog na rin ako. I love you so much. I love you too. See you soon. See you soon! Iyon ang huling sinabi ni Lulu sa akin bago siya bawian ng buhay. Sa pagtulog niya, Papa Dudut, ay inatake siya sa puso. Hindi ko man lang nalaman na meron na pala siyang sakit sa puso. Nagising na lang daw ang pinsan niyang si Carmen dahil sa lamig ng braso ni Lulu. Sinubukan pa nilang itakbo sa ospital si Lulu pero dead on arrival na. Hindi nila ako kaagad dinawagan at nabigla sila sa mga nangyari. Gabi na noong nalaman kong wala na si Lulu. Nakailang tawag ako sa cellphone ni Lulu bago yon sagutin ni Carmen at nakita kong namumugto ang mga mata ni Carmen at doon ko nga lang nakumpirma ang lahat. Sinubukan kong maging positibo at hinanap si Lulu. Hindi agad nakasagot si Carmen. Humihikbi na lamang siya at doon ako nagkaroon ng ideya na wala na ang kaparehas ko. Nanghina ako, Papa Dudut, lalo na nung nalaman ko ang mga huling detalye sa kanya. Nagmadali akong umuwi ng probinsya nila at doon ko nga nakumpirmang totoong wala na si Lulu. Hindi ako makapaniwala na nagkatotoo ang premonition at ibang signs na sinasabi ni Lulu sa akin. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit sa kanya tumama ang premonition na yon. Hindi ako nakapaghanda. Hindi ko pa nasabi sa kanya lahat ng gusto kong sabihin. Nakapagplano na kaming mag-retire pareho at tumira na sa probinsya nila. Pero iniwan na niya ako ng maaga. Ang hirap tanggapin hanggang ngayon na wala na si Lulu. Sa akin naman niya pinamana ang trauma niya sa kamatayan. Kung sineryoso ko lang sana ang mga sinabi niya, kung naniwala lang sana ako sa mga sinabi niya, kung hindi ko na lang siya hinayaang umalis noon para bantayan ang mga kamag-anak niya ay baka buhay pa siya. At nakakasama ko pa siya. Hindi naging madali sa akin na tanggapin yon na wala ang lagi kong paalala kay Lulu na parte na ng buhay ang kamatayan. Dahil hindi ko na alam kung paano na ako ngayong binawi na ng kamatayan ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Hanggang dito na lamang ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.